Welcome sa isa na namang travel and draw episode at ngayon ay susubukan nating mag-camping gamit ang hammock. Magiging maganda kaya at komportable ang ating tulog. Mai-enjoy kaya natin ang animoy kape na kulay ng ilog. Tara at sabay-sabay tayong mamangha, mag-alala at mag-enjoy. Ako si Albert, isang lakotserong artist at ito ang aking travel and draw, ang kwento ng mga biyaheng hindi drawing. Maulang hapon mga kalakotsero, andito tayo ngayon sa Daang Katutubo at kasalukuyan pa ring may bagyo. Kakatapos ng ni Christine, ngayon naman ay si Leon yung bagyo at eto, gumagala pa rin tayo. Subukan nating mag-camping dito sa may ilog. Mga lawin pa. Welcome sa isang scenic na kabundukan na napakaswabe. Grabe, hindi pa rin talaga nakakasawa itong Daang Katutubong to, no? Kahit na napakarami ng mga vlogger na pinifeature ito. Napakasolid din kasi. Malapit na tayo sa ilog mga kalakotsero. Mga 2 to 3 kilometers na lang. Doon na tayo sa baba. Nakikita ko na yung ilog mga kalakotsero. At kung brown na. Negative yata tayo dito ah. Hindi yata malinis yung tubig ngayon ah. Pero tingnan natin. Dito na tayo sa may tulay mga kalakotsero na magdudugtong sa Daang Katutubo at Daang Kalikasan. Pagtingin ko sa ilog, risky yatang mag-camping kasi malakas yung current at parang hindi rin siya ideal liguan dahil kulay brown yung tubig. Subukan muna nating babain, tingnan natin, tapos i-judge na lang natin sa sarili nating pag-judgment kung pwede ba mag-stay overnight kasi dito na tayo eh. Take a risk. Hindi na lang tayo siguro lalayo. Pero tingnan natin kung kaya. Kung hindi, uuwi tayo. Alangan namang buwis natin yung buhay natin dito. Diba? Pero mataas naman siya oh. Pwede siguro tayo dito. Kasi malayo naman. Bababa natin yung motor mga kalakotsero. Dito na tayo eh. Sayang naman. Bababa tayo. Doon na tayo sa bungad para kahit paano madali lang sumibat kung sakaling nagka-emergency. Welcome sa ating camp mga kalakotsero. Umaraw na. Very nice. Magandang sinyalis yan. Sana tuloy-tuloy na. Ngayon na tayo mag-set up mga kalakotsero. Nagugutom ako. May dala akong tinapay. Kainin muna natin. Sasabay ko sana sa kape. Kaso gutom na ako. Hirap mag-set up ng gutom. Mamaya na lang yung kape. Mag-set up na tayo. Unahin natin yung tarp. Dito tayo mag-set up. Napanatag ng konti yung loob ko mga kalakotsero dahil may nakausap akong locals dumaan dito. Tinanong ko kung
bigla bang tumataas yung tubig dito. Sabi nila hindi naman daw. So ayun, napanatag tayo. Okay na yung ating tarp mga kalakotsero. Yan, kita ko sa inyo. Yan, simpleng setup lang yan. Maghahamok tayo ngayon, dala ko yung hamok ko eh. Kasi basa yung lupa, mahirap mag-tent. At least yung hamok madaling ligpitin in case na nagka-emergency. Okay, alright, tapos na tayo sa pagsisetup mga kalakotsero. At sa kasamang palad, umuulan na naman. Pero at least may silungan na tayo. Hanap muna tayong bato mga kalakotsero na pwedeng pagpatungan ng lutuan. Pakulo muna tayo tubig para makapagkape. Drawing pa tayo eh. Kahit simpleng drawing na lang. Sarap matulog. Ito yung hammock natin, oh. All goods. Ang bilis kumulo. Manipis kasi yung kasirola. May nakita kong ito yung steak. Dito sa tabi lang din. Ito na lang gawin natin kutsara. Ugasan na lang natin. Panghalo lang sa kape. Pati na rin sa lulutuin nating ulam mamaya. Ito na rin panghalo natin. Ay, sarap. Lutuin na pala natin yung ulam mga kalakotsero dahil baka masira. Kaninang tanghali ko ba yung binili? Doon pa yun sa San Fabian. Wala stick to tripod to. Lagi na lang nalalaglag yung paa. Oh, nakakainis ba? Pero tiyaga lang. Luto na to mga kalakotsero. Magsaing na rin tayo para diretso na. Para mamaya ano na lang, kakain na lang tayo. Walang hugas-hugas. Sheesh, sarap matulog. Kumukulo na yung kanin. Gawan natin ng kanal dito mga kalakotsero para hindi pumunta dito sa pwesto natin yung tubig kung sakaling lumakas yung ulan. Ang ganda ng pwesto natin mga kalakotsero. Maglatag muna tayong ano dito, camping mat para makapag-drawing tayo. Tapos na natin yung sketch at medyo madilim na dahil nandito tayo sa ilalim ng mga puno at kain na rin tayo. Nagugutom na rin ako eh. Taob mga kalakotsero, sarap, sausawan. Meron pa yatang ano
May natira pang konti. Pusin ko na lang din to. 3 piraso na lang eh. So ituloy muna natin yung ating drawing. Kulay lang naman na, kulayan na natin bago tayo matulog. Alright, so natapos pa natin itong ating simpleng artwork. Yan yung tulay. Ito. Ang background niya ay mga puno. Nasobran ko lang sa kulay dito. Tapos ito yung ilog na kulay brown. Tapos ito yung sa may batuhan. Batuhan din dito. Hindi ko na masyadong dinetail. At ito shadow na lang dyan. Good sign mga kalakpatsero, dahil kanina nag-set ako ng palatandaan dito sa ilog na marka para malaman natin kung tumaas yung tubig. Kanina hanggang dyan yung tubig, pero ngayon bumaba na siya dyan. Ito kanina, itong batong yan, hindi yan kita kanina. Tapos ito, hindi rin yan kita kanina. Ngayon, litaw na. Sana bukas mga kalakwatsero ay magkaroon tayo ng malinaw na tubig para masarap maligo. Ang oras na natin mga kalakwatsero ay 8:00 na. And matutulog na rin tayo. Komportable naman tong higaan natin. So paano ba yan? Bukas na lang ulit. At sana magkaroon tayo ng magandang tulog. Good night mga kalakwatsero. Mga kalakwatsero, mula dito sa kahapoy napakalabong ilog, ngayon ay napakalinaw na dito sa Daang Katutubo at Daang Kalikasan. Hindi ko alam kung anong pangalan ng river, mga Tarim River yata ito eh. Grabe yung lamig ng tubig. So magluluto muna tayo ng almusal mga kalakwatsero, yung champurado. Yan. Timplahan na natin to nang makakain na. As usual, anemic na naman. Apakarami ko nang nilagay na tubig. Halos maubos na yung tubig ko. Wala. Natutuyo pa rin eh. Ang problema natin ngayon, wala tayong kutsara. Ito na lang. Ito na lang. Gawin natin kutsara. Wala. No choice tayo eh. Rektahin na natin sa kaldero mga kalakwatsero. Pasensya na kayo pero wala eh, nasa wild tayo eh. Wala tayong magagawa. Hindi tayo pwedeng mag-inarte. Hindi siya matamis pero creamy siya. Kasi madami yung gatas nilagay ko. Ito pala mga kalakwatsero, mas okay ito pang kutsara. Life hacks na to.
Nga pala mga kalakotsero, bago ko makalimutan, shout out nga pala sa mga nanood sa ating mga previous camping vlogs. Especially kay Piggy Bite. Na screenshot ko yung ibang mga comments. At ito yung pinakauna, si Piggy Bite. Maraming salamat sa panonood sa ating vlogs. At dahil doon, parang sinusuportahan mo na rin yung ating channel. At shout out din sa mga nagsasabi ng ingat lagi sa mga comments, sa mga post natin. So hindi ko na kayo mababanggit lahat, kilala nyo naman yung mga sarili nyo. At sa lahat ng mga nanood sa ating mga vlogs, at sa mga nagpaabot ng 1,000 yung ating views. Grabe. Sobrang na-overwhelm ako sa inyo mga kalakotsero. Na-i-inspire ako na eto mag-camping pa. Kaya nagawa ko ulit itong solo na ito dahil sa inyo. Sana patuloy kayong maging solid. Kagaya nitong champuradong niluto ko. Napaka-solid. Tulungan natin si kuya. Hindi yata makaakyat. Patulong na lang. Baka mahawakan mo yung ano. Sige. Ano, diretso kaya akyat? Hindi. Babalik na ako. Papalitan ko yung motor ko. Ah, okay. Isa pa. Dali. Sige. Pakulo muna tayo ng tubig para sa ating kape. Kunti na lang pala tubig natin mga kalakotsero. Wala na tayong inumin mamaya. Maghanap tayo ng tubig na pwedeng pakuluan. May nakita akong bukal dito malapit sa may malaking bato. At chinek ko, mukhang malinis naman. Doon na tayo kukuha ng tubig. Ito yung sinasabi kong bukal. Ayan. Mukha namang malinis at mukhang matagal hindi nagalaw. Ayan, pwede na siguro to. Pakuluan na lang nating mabuti. Yan. Pwede na rin siguro tong pangkape natin. Sa sobrang pakulo, halos wala nang matira. Kalahati na lang. Okay na yan. Doon tayo sa may bato magkape. Hugasan muna natin itong mga pinagkainan dito sa may ilog. Muulan na naman mga kalakotsero. Sabayan na natin sa pagligo. Mga kalakotsero, yung mga taong nagtatagumpay sa buhay, sila yung mga taong willing na harapin yung mga pagsubok na pagdadaanan. Sila yung mga taong
willing mag-take ng risk. Kaya mga kalakotsero, kung gusto nyo magtagumpay sa inyong mga pangarap, get out from your comfort zone and take a risk. Harapin nyo yung mga hamon sa buhay at magtiwala kayo na ang Panginoon sasamahan kayo sa bawat pagsubok na pagdadaanan nyo sa bawat biyahe ng inyong buhay.